Kanina ho, nakausap natin ang opisyal ng embahada dyan sa Colombia na nakakasakop po dun sa ating monitoring sa mga kababayan ho natin sa Venezuela. So babalikan natin yung kanilang linya doon dahil may mga panibagong development tayo na nais pong makalap mula ho sa kanila. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines for nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome back to the program. Consul Judy Rason ng Philippine Embassy dyan sa Colombia. Magandang oras ho sa inyo. Ano man hong oras ang kinalalagyan ho ninyong lugar. Sa una po namin na interview sa inyo kanina, ay nabanggit po ninyo yung nababantay naman ng embahada yung sitwasyon ho ng ating mga kababayan sa bahagi ng Venezuela. Pero after ho ng bigla ang pagdakip dito kay President Maduro, ay kumusta na ho yung sitwasyon ng mga Pilipino? And as of now, may mga reactions, may mga posts sa internet, pero ano ho ba yung inyong monitoring so far, Consul? Opo, tama po yun. So far po sa mga balita po nila sa amin mula kahapon, maayos naman po sila, safe naman po sila, yun po ang pinaka-importante. Mm. Okay, good to hear. Pero syempre from time to time ay importante na marinig mula ho sa kanila or sa inyo na siyang mismong direktang nakamonitor na ho. Sa ngayon, may mga naiparating na ho ba tayo o sila na concern para po sa inyo to address at the very least, Consul? Sa ngayon po wala naman po silang hinihingi pa sa atin, pero patuloy po tayong nag-aabiso sa kanila na mag-ingat at manatili po muna sa kanilang mga tahanan at mag-monitor po continuously ng mga balita. Okay, another thing is ito, paano po nababantayan o at least natitiyak ng embahada yung kanilang sitwasyon sapagkat siyempre papaano ho ba yung communication line ninyo sa kanila knowing na medyo may kalayuan din ho ito, no? Ibang teritoryo ho itong Venezuela mula dyan sa inyong kinalalagyan sa bahagi ng Colombia at medyo magulo ditong nakalipas sa mga araw doon sa lalo na yung Caracas area. Papaano ho ang mga hakbang natin dito, Consul? Bali, meron po kaming active na group chat with the Filipino community. So, sa pamamagitan po nitong group chat, nakakapagbigay po sila ng update sa atin, sa kanilang mga sitwasyon. Nabibigyan po nila tayo ng idea kung ano po yung nangyayari sa bawat lugar nila. Hmm. Okay, ang akin ho naman katandem dito si Bombo Jaira. May ilang punto rin po na nais pong maitanong po sa inyo, Consul. Bombo Jai? Ma'am, may mga Pinoy po ba dyan na nagtatrabaho sa mga oil firm, lalo at parang sentro ngayon ng atensyon ng United States ng oil industry dyan sa Venezuela? Mayroon po kaming nalaman na meron po daw mga posibleng seasonal workers, pero itong bagay na po ito ay inilapit po namin sa DMW para po ma-verify muna nila. Karamihan po sa kanila ay mga miyembro po ng religious community. And so sa ngayon, base sa inyong mga pag-monitor, pag inyong mga assessment ninyo, may mga nagpahayag na po ba ng mga mayroong interest na umuwi after ng tensyon? Sa ngayon po, wala pa po tayong nare-receive na request for evacuation or repatriation from any member of our Filipino community. And sa government side naman po, ma'am, may mga pagbabago po ba sa inyong contingency measure after ng sumunod pang pronouncement galing kay United States President Donald Trump? Sa government side po, nakahanda po ang ating contingency plan at kung sakasakaling dadating po yung panahon na yon na tayo po ay kailangan na mag-implement, katuwang po natin dyan yung Department of Foreign Affairs at ang ating mga partner agencies. May nakaantabay po tayong contingency plan. Ito pong contingency plan natin ay yung ating pong mga dapat na steps na susundin para po in case of evacuation or repatriation, and this will be implemented po together with the Department of Foreign Affairs and our seas.
Ang ating pong mga kababayan sa Venezuela ay napaalam na po natin sa kanila ito nung mga panahon na tayo po ay bumisita sa kanila nung mga nakaraang buwan. At continuous po ang aming coordination, especially with the Filipino community representative na coordinator po na nagsisilbi. Okay, Bombo Dennis? Okay, eto lamang, maisingit ko lamang po, wala naman po kayong nakikitang posible na spillover sa iba pang mga bahagi ng Central American countries. At tulad ho ng Colombia, batay ho sa inyong mga assessment so far. Dito po sa Colombia, nakamonitor din po tayo no, sa developments dahil tayo nga po syempre may relasyon ang Colombia din sa Venezuela. Alam naman po natin yung mga political tensions ng Colombia sa US. So continuous din po ang monitoring namin dito sa bansang Colombia. Okay, Bombo Jai? Pero may habol ko lang, ma'am, as early as now po ba, may mga palatandaan na po ba ng mga spillover? Hindi po natin muna yan nakikita at as of now, although we anticipate that based on actually nag-issue po ang Colombia ng statement that they increase the security. So tayo po ay sumusunod din sa mga abiso ng Colombia. So nag-iingat din po tayo dito. Thank you so much, ma'am. Bombo Dennis, anything more to add? Okay. Ihabol ko lamang ito, Bombo Jai and Consul. Kasama rin ho ba sa jurisdiction ng Philippine Embassy sa inyo pong lugar, yung kagaya ho ng Ecuador? Kumusta naman ho yung kalagayan ng ating mga kababayan doon? At wala ho ba naman na namomonitor kagaya nga nung tinatanong ni Bombo Jai kanina, yung spillover and other concerns para na rin sa kabatiran po ng ating mga kabombo at Kastar Nation na nagsubaybay ngayon? Kasama din po natin sa jurisdiction natin sa ngayon po wala po tayong naririnig from the Filipino community in Ecuador na concerns. Tayo po ay meron ding group chat with the Filipino community there. Very active din po tayo dyan. In fact, kapupunta lang po namin dyan last December. I see. With that, maraming salamat po, Consul, sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines. And from time to time, kami kukonekta sa inyo para sa mga karagdagang update. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo dyan. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin si Consul Judy Rason at siya ho ay bahagi ng Philippine Embassy na nakabase ho sa Colombia pero nakakasaklaw doon sa area ng Venezuela at iba pang mga karating na bansa. Yan ho naman yung kanilang jurisdiction, mga kabombo at mga Kastar Nation. Tuloy pa tayo sa mga karagdagan nating balita. Bombo Jai! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.